So ito guys, nako, magagalit na naman sa akin yung pong mga vloggers na nasa kampo ng tape. Kasi po, sasabihin ko na naman daw, pipilit ko na naman daw na yung It's Showtime papalit doon sa noontime slot ng GMA7 kung nasaan ngayon yung tape. Wala naman akong sinasabi na ganun yung exactly mangyayari. Diba? Hindi naman natin pwedeng hulaan yung pong future. Sinasabi ko lang, kung ako yung nasa pwesto ng It's Showtime, yun ang itatarget ko. Yun ang gusto kong time slot. Yung time slot ng GMA7. Para syempre, mas maraming ratings, mas maraming sponsors, mas maraming kita, mas maraming pwedeng i-share at isahod sa mga staff at mga artista dyan sa It's Showtime. Yun lang naman yung sinasabi ko. Kasi ito po, for the first time since ganitong setup na yung tatlo nagkasabay-sabay, nanguna sa Newtam ratings ang It's Showtime last Saturday, December 16. Siya po yung nag-number 1. So number 1, It's Showtime 4.5%. Number 2, Eat Bulaga sa TV5. Thank you din kasi yung nilagay nila dun sa card, dun sa drawing, EAT Bulaga. So ina-acknowledge din na yun nga, Eat Bulaga TV5. 4.1%, habang yung pong sa tape ay nakakuha lamang ng 2.9%. So, ganyan na naman. Siyempre, lalabas na naman yung usap-usapan na, naku, baka It's Showtime yung dapat nandyan sa noontime slot. Hindi ko naman sinasabi na ganun yung mangyayari. Hindi naman natin alam. Siyempre, desisyon naman yan ng mga taga-GMA kung sino yung gusto nila doon sa kanilang noontime. Okay? Pero, pag-usapan natin yung nangyari nung Saturday. So, ano kaya ang naging dahilan na sumipa ng ganyan yung pong rating ng It's Showtime? Maari, sa tingin ko, ito ay epekto ng pag-guest ni Marian at ni Dingdong. Syempre, ibang klase yan. Ibang klase yung dong yan na yan. Ibang klase yan pag sila yung nag-guest na makikita mo sila sa It's Showtime na stage. Makikita mo sila kasama nila Mama Vice. So, baka yun ang isang naging major na dahilan kung bakit po sumipa ng ganun yung ratings ng It's Showtime, kasi nanood yung mga kapamilya, nanood pa yung mga kapuso na curious kung ano ba ang itsura kapag yung si Dingdong at si Marian ay nandyan na lumabas sa show ng Madlang People, di ba? So, ganoon na nga nangyari. At of course, syempre, di ba, na-issue pa, dagdag mo pa yung issue kay Karil, wala din doon, no? Pero wag na nating, yun, kasi pass is pass, di ba? Pero yun na nga, maaaring isa yun sa mga dahilan kung bakit po sumipa ng ganyan sa ratings sa Newtam. At for the first time, simula po nung minimeasure po natin yung labanan ng tatlo, okay, nung ganyang setup, nanguna po yung It's Showtime. So, kaya nilang i-sustain ito sa mga susunod na linggo o mga araw. Tingnan po natin. Pero, syempre, good news ito para sa kanila. Nakikita ko yung mga vloggers na pro TVJ. Masaya din sila. Kahit na number 2 lang yung EAT, number 2 lang yung sa TV5 na Eat Bulaga, ay masaya pa rin yung pong mga TVJ defenders at mga vloggers. Kasi basta daw nasa huli at pang third po yung show ng tape, masaya na sila. Congratulations daw sa It's Showtime. Sa akin, parati ko namang sinasabi, ano talaga yan? Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Sanay na naman po yung pong mga programa sa ganyan. Okay, kaya congrats po sa It's Showtime. And syempre nag-e-effort naman lahat yan para pagandahin yung show. As sinasabi ko nga, pag maraming competition, mas gumaganda yung mga show. Diba? So, ayan. Ba't ko nga ba sinasabi na itong It's Showtime ay maaring ipalit dito sa tape in the future? O isang rason nga po ay yung pagdating po sa revenue sharing. Kasi po, pag yung sa block time sa tape, kumaga fix po yung nakukuha ng GMA7 sa kanilang noontime. Unlike yung deal nila with It's Showtime na merong porsyento nakukuha sila sa mga ad revenue, mas malaki po. Yun ang nare-report nung sa mga sources from ABS na mga vlogs nila. Mas malaki yung nakukuha talaga ng GMA7 sa It's Showtime
dahil nga po, pag maraming advertisers, ang laki po ng pwedeng ilaki po nung kanilang kita. So, ang problema nga dito ng tape, dahil po merong ganyan, dahil merong threat na baka pumalit yung It's Showtime, ay nasa disadvantage po sila in negotiating with the GMA. So, mahirap makapag-negotiate kapag alam mong merong pwedeng ipalit sa iyo eh. So, syempre, mas 'di ba? Mas gets niyo 'yun pag kunyari nakikipag-haggle ka ng salary mo o sahod mo sa boss mo kasi tapos na yung kontrata mo. Eh pag at the back of your mind, merong empleyado na posibleng mas magaling sa iyo at pwedeng ipalit sa iyo, 'di ba? Hindi ka makakapag-demand ng ganong karami sa iyong boss pagdating po sa inyong negotiation. So parang nasa disadvantage talaga yung tape dahil diyan sa factor ng It's Showtime. And syempre, ang gusto diyang mangyari ng GMA kung sakali mapunta sa GMA si Vice Ganda, magtuloy-tuloy na sa mga kapuso shows kasi po talagang napakalakas. Kasi diba, may show pa si Vice sa TV5, di ba? Yung sa kanta, yung Everybody Sing. Ang gusto ng GMA, si Vice Ganda, puro GMA 7 shows na. Kasi Vice Ganda yan eh. Di ba? Dalawa lang naman ang sobrang laking stars ng ABS. Si Vice tsaka si Coco Martin na kayang magdala ng mga kahit anong show. Diba? So kung makuha nila si Vice Ganda at malagay sa tanghali ng GMA 7 plus ibang show sa GMA 7, napakalaking bagay po niyan para sa GMA. So yun lang naman yung mga aspeto dito. Pero syempre, anything can happen naman. Posible naman at mahaba pa yung isang taon, makikita po natin kung kayang i-sustain ng It's Showtime or kayang yung tape ay kayang sila naman yung lalakas. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Congrats ulit sa It's Showtime. Ayun, mas umiinit yung laban. Ang ganda, di ba? Pag yung It's Showtime ay dumidikit din na ganyan. Okay? So, bye-bye guys.